Sinagip ang maraming residente sa Quezon City matapos umapaw ang Lamesa Dam. Sa lalim ng baha, gumamit pa ng bangka ang mga rescuer. At live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, kamusta ang lagay ng panahon dyan? At saang mga lugar ang baha pa rin hanggang ngayon? Sa mga oras na ito ay pabugso-bugso yung ulan. At least ito nga yan sa ating area sa G. Araneta Avenue. Dito pa rin yan sa Quezon City. Pero alam mo, compared last night sa ngayon nga ay hopa na nga yung baha rito. And as you can see, ay yan yung railing under ng Skyway ay punong-puno ang dami ng mga nakasabit na mga basura. Pero kanina we saw some personnel na nag-start na nga na maglinis dyan. At this morning ay yun namang baha sa Barangay Fairview sa Quezon City sa Sapamanay Village ay abot 20 na nga lamang. Pero kumpara noong isang gabi ay umabot nga yan hanggang sa second floor ng mga kabahayan dahil yan sa pag-apaw ng Lamesa Dam. At maliban dyan, doon naman sa Barangay Gulod sa Novaliches, ay napakabilis ng pagtaas ng tubig at kaya naman abot leeg yan, no? Kaya naman maraming mga residente ginamitan na ng rubber boat para nga ma-rescue yung mga taga roon. Pero we spoke to some residents. As we speak sa ngayon ay hupa na rin naman yung baha roon. JC, kamusta naman ang mga binahang residente? Alam mo, pagkatapos nga noong baha, ang iniwan niyan ay putik at basura. Kaya yung mga residente kanina ay abala nga sa pagdilinis doon sa mga gamit na pwede pa nilang isalba. Nanlulumong nga yung ilang mga business owners doon sapagkat yung ilan sa kanilang mga paninda ay nalubog rin sa baha. Umaapila sila ng tulong sa lokal na pamahalaan at umaasa rin sila na kung uulan man in the coming days ay hindi na ganoon kalakas para nga raw sila ay hindi na muling malubog sa baha. JC, may mga lumilikas pa rin ba hanggang ngayon at gaano bang karami ang lumikas sa buong Quezon City? Doon sa huling update ng Quezon City LGU ay higit 10,000 families or over 35,000 individuals ang inilikas sa iba't ibang evacuation site dyan nga or dito sa Quezon City. At kabilang nga dyan sa mga evacuation center is itong Santa Lucia Parish sa Barangay Santa Lucia. Alam mo, sa ngayon, canceled nga muna yung mga misa doon kasi meron doong misa tuwing alas 6 ng umaga parang i-welcome or at least maging tahanan muna nitong mga evacuees. Kanina, ayon doon sa pamunuan ng simbahan ay nasa 200 individual ang naroon at ang kanilang ginagawa, yung mga pews, yung mga upuan ng simbahan ang nagsilbi nilang mga tulugan. Narito po ang pahayagan ng simbahan. Talaga flood prone siya dahil nakaikot dito sa barangay namin yung creek. Yes, kaya konting ulan lang ay talagang tumataas ang tubig. Yan naman talaga ang misyon ng simbahan, maging kanlungan ng mga nangangailangan. Bukas naman itong Santa Lucia Parish na tumanggap ng mga donation, mga in-kind donation, gaya nga ng pagkain para po maibigay sa mga evacuees. Alright, JC, maaari mo bang ipakita sa amin yung bakas na iniwan ng baha dyan sa likuran mo? Kasi ito ay senyales kung hanggang saan umabot ang baha, hindi ba? At kung anong uri ng mabasura ang nakasabit dyan. Yes. Gaya yung aking nabanggit kanina, ito yung G. Araneta Avenue, And as you can see, ayan, abot dyan sa mga railings na yan yung tubig baha. Kaya naman pag subside noong tubig baha, yan, mga nagsabit na mga plastic, na mga basura,
yung nariyan nga sa railings. Again, we are here under ng Skyway. Pero kanina ay meron tayong mga namataan ng ilang mga volunteers o mga personnel na nag-umpisa na maglinis ng mga basurang yan. Kasi doon naman sa other side itong railings na ito ay kahit papano ay malinis-linis na. Ses. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.